Ayan, welcome na naman po sa isang video ng Bentech. No? Nag-reinstall tayo ng ating operating system ng aking computer, nag-reformat. Then, nung gagamitin ko na yung Epson Easy Photo Print, kasi yung dating computer ko, galing yun sa Windows 10, bali, hindi ko siya kinlin install. Bali, nag-upgrade lang ako through sa website, no, dun sa sa Microsoft. Bali galing Windows 10 then nag Windows 11. Ngayon nag-reinstall ako rekta na ng Windows 11. So ito, nag-install ako ng Epson Easy Photo Print. Ganito yung nangyayari, no. Ayun yung error, no? Cannot start Epson Easy Photo Print. Ang supported niya na kasi yung Epson Photo Plus, ito yun, no. Pero kasi mas sanay ako dito sa Epson Easy Photo Print, no. Ayaw niya na mag-run dito sa Windows 11. Windows. Yan. So dito kasi sa Windows 10, dito sa kabilang PC ko, gumagana yung Easy Photo Print. Ito yung kabila kong computer, no. Pasensya na marumi, magulo. So ito yung main computer na ginagamit ko. Ito yung Easy Photo Print. Yan, gumagana siya. Ang operating system nito Windows 10, no. Ayun, no, L3210. So gumagana dito. Yan. Wala siyang error. Ayan, para makita nyo na Windows 10. Ayan. Windows 10 siya. Ayan, o. Ang version niya ay yan, Windows 10 Pro version 22H2. Itong main computer na ginagamit ko, Ryzen 5 to, A8 lang to, medyo mabagal. Yun nga yung problema ko, masanay kasi ako sa Epson Easy Photo Print, no. Yan, try natin mapagana, no, kung so nag-download ako ng driver ng L382, no. Baka dito gumana yan. Kalang ang tagal ng no, ng tingnan ko nga kung meron akong sinave dito sa kasi dito kasi yung model na 382 sa Europe tsaka Africa, wala sa Philippines, no. Ang bagal ng downloading, no. Kanina pa yan, no. Pinost ko na nga yung isa. Tingnan ko kung meron akong driver dito na dinownload ng pang L382. L382. Search ko nga dito. L382. Ayan, meron, no. Try ko nga to. Ayan. So, ang bilis lang, no. Kasi yung server nun, Africa, tsaka, Europe, no. Baka mabagal. So, try natin to. L382. Ayan, extract ko. To, nag-install ako dito ng 7-zip, no. Pwede yung WinRAR o kaya ay WinZip. So, 7-zip libre lang yan, no. Pwedeng i-download, no. I-Google search nyo na lang. Extract here. Then, yan, no. Maglagay tayo ng, dummy printer, no. Setup. Tingnan natin set as default natin. Okay. Yan. Agree. Okay.
Then wala kasi tayong printer na ano, yung manual na lang natin. Then nasa USB 001 ang L3210, no. Diba bypass natin, no. Yan. Yan. Okay na. Then yan, update later na lang natin kung ano mo. Try natin. So yan, no, gumana yung Epson Easy Photo Print, no. Naglagay tayo ng, check natin yung printer, naglagay tayo ng L382, no. Yan, naka default L382. Bali yung ating L3210, L382. Baguhin ko na muna yung settings nito, no. Custom RGB2 slide 10, 15, 5, no. Trial and error na lang, no. Naka-pigment kasi. Pwede kayong magbawas dyan, no. Hindi yung ito mga ka-printing, ito yung nilagay ko lang set, pero nasa sa inyo yan. Depende naman kasi sa user kung ano yung maganda para sa kanila. Tsaka kung marunong kayong mag-calibrate from monitor tsaka print out, mas maganda. Yan. Then try na natin, no. Gumana na yung ano, tingin ko compatibility ng operating system, kaya nag-error, kaya ayaw mag-run kanina ng ng Epson AC Photo Print. Yung driver niya kasi purely ano lang, no, yung naka-install lang sa akin ay kanina L3210, no, walang ibang printer. Kasi yung dating setup ko, ang daming printer na naka-install, no, tsaka galing ako sa Windows 10. So try tayo ng isang picture next. Ayan, no, gumagana na siya, pero L382 driver, no. Pag try natin sa L3210, nag-error siya. Ayan, nagko-close yung Easy Photo Print. Kaya ngayon ang gagamitin ko yung bypass driver na L382, no. Yung kanina yung pag-install ko, yun na yung pag-bypass. Saka nakakapag borderless din ng A4 dito sa L382, no. Try tayo mag-print sa 3R lang kung okay na, no. RC glossy, no, RC glossy, hindi RC satin. RC glossy kulay yellow yung packaging, RC satin kulay kulay red yung packaging, RC woven yung parang pantalon yung texture niya, kulay blue yung packaging. So ano, try natin. Nilagay ko na yung ano, dapat mga printing yung feeder saktong sakto para hindi umano yung photo paper, no. Dapat saktong sakto siya. Ayan, ito yung adjustment naman niya, nasa gilid yung dalawa dito. Yan, yung dalawa dyan. Kailangan saktong-sakto, no? Yan, try na natin. Naka-premium glossy L382 driver print. Tingnan natin, mag-print na siya ng maayos. Eto, ignore nyo lang to, no? Kasi naka-bypass tayo. So, syempre, ang mag-error dyan, a different product is selected, no? Kasi L382 yung driver. So, siguro mga isang taon na o mag-iisang taon na naka-bypass to dati.
sa L382. Tsaka may mga nagko-comment diyan kung masisira daw ba, no, kung pag naka-bypass. To isipin nyo na lang yung L121 ninyo, L120 nyo, naka-bypass sa ibang driver na L110. Yun yung traditional na pag-bypass. Pero ano ba experience ninyo? Nasira ba? So parang ganito rin yung yung ginawang process, yung pag-bypass ng L382 sa L3210. Yan, para makapag-print ng borderless, no? Borderless na hanggang A4, yung 5R tsaka L3210. Kasi ang borderless lang talaga ng L3210, yung kaparehas nito, hanggang 4R lang, 3R tsaka 4R. So ayan, no? So ang problema kanina, yun nga, nagkaka-error yung Epson Easy Photo Print. So ang problema, compatibility nung printer ninyo sa pati yung operating system ninyo, no? Compatibility. Yun yung nagiging problema. Ayaw na mag-run nung Epson Easy Photo Print kasi lumang na to, application na pang print ng picture ng Epson. So yung bago nila, yun, sanayin nyo na lang yung Epson Photo Plus. Baka may magandang features din yan na ma-discover kayo. Kasi itong Epson Easy Photo Print, madaling mag-rush ID dyan eh. Magsiset ka lang ng frame ng 1x1 or 2x2 o passport size. Kusa niya ng padadamihin. Yan, ayusin nyo na lang sa Photoshop yung pag-alis ng background, paglagay ng damit, yan, etc. Tapos isi-save nyo. Then, pagka nilagay na yun sa Easy Photo Print, kusa niya ng padadamihin. Yan. So ayan ang mga ka-printing, oh. Nakapag-print sa L382, no. Gamit natin yung Easy Photo Print. Yan. Adjust na lang kayo ng kulay kung medyo naanuhan kayo. Yung kanina, nag-adjust ako. Yan. Hindi ko naman sinasabi na ako na yung perfect, no. Ayan, mag-trial and error kayo. Madidiscover nyo rin kung ano yung maganda para sa inyo. Tsaka minsan hindi tayo pare-pareho ng kondisyon ng printer. Kung ang printer mo medyo matagal na, medyo mag-iiba na rin yung kulay na yan. Kahit pareho siyang L3210, nagkakaroon siya ng difference unless na pareho siyang bago, tsaka pares kayong ng usage, no? Iba-iba tayong yung printing count natin, iba-iba rin, no? Tsaka minsan ang printing natin, mas marami yung yellow, mas marami yung magenta, mas madaling nasisira yung nozzle niya, no? Kung yung puro halos magenta yung piniprint mo, yun yung usually na masisira. Kung puro cyan yung lagi mong piniprint, yun din yung usually na nawawala, nagpuputol-putol, kasi siya yung madalas gamitin. Ganun din sa mga nagpo-photocopy, madalas gamitin ay black. Yan, puro document printing. Minsan, yun yung nagiging problema. Yung black. So, yun lang po mga makaka-printing na mahaba na video natin. Sana meron kayong natutunan dito sa Bentech. Pakisuportahan na rin po yung ating third channel, yung Pinoy PS Tutorial, na puro Photoshop siya. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang.